Malaki talaga yung sahod dito. Yes, it's true. 60 to 80,000 pesos. So, hello guys. Good morning. Today is Sunday and welcome to my YouTube channel. Ako pala si John, isang OFW sa Italy. So, ngayon guys, nandito ako sa labas. Naglalakad-lakad. Pauwi pala ako from barbershop at dumaan din ako ng mall. So, nilakad ko lang. Malapit lang ito sa bahay. More or less nasa 3 to 4 kilometers lang. So mas pinili ko ng lakarin at isa pa wala kasing bus dito pag Sunday, so kaya nilakad ko na. So as you can see, farm sa likuran ko. Guys, for today's video is pag-uusapan natin ang ilang misconceptions ng mga ilang kababayan natin sa mga OFW dito sa Italy. So guys, unang-una dyan, syempre iniisip ng iba na pag dito ka sa Italy is madali ang buhay. So sa totoo lang guys, hindi madali yung buhay dito sa Italy, lalo na kung wala kang stable jobs. Kasi nga nasabi ko from my previous vlogs na lahat dito is may bayad. At sa mga kapwa OFW din dito sa Italy, syempre kayod, trabaho para lang mabayaran o may panggasto sa pang-araw-araw na pangangailangan. So kung hindi enough yung kinikita mo dito, minsan yung labas is from hand to mouth lang. Kumbaga, pagdating ng sweldo, bayad sa bahay, bili ng pangangailangan, bayad sa bills. Kung may matira, may kunting ipon, kung meron pang extra, is yan yung pinapadala sa Pilipinas. So kaya sa mga nagsasabing madali dito yung buhay sa Italia, ang masasabi ko dyan is maliho yung iniisip ninyo. Kasi dito kailangan mong kumayod para kumita ka ng maganda. Kailangan mong magtrabaho at least 10 to 14 hours. Kung gusto mo talagang mamuhay ng masagana dito sa Italia, yun lang, syempre katawan mo ang pagod. Papagurin mo talaga ng gusto kung gusto mong mabuhay ng medyo maganda dito sa Italy. Yung pangalawa is madaling makahanap ng trabaho. So sa totoo lang guys, dito sa Italy hindi madaling maghanap ng trabaho unless meron kang kakilala. But minsan pinoprova ka muna o sinusubukan ka muna ng employer kung magaling ka ba or hindi. So pag hindi magaling yung maayos yung trabaho mo, minsan doon ka lang 1 week, 2 weeks o minsan nga days lang kung hindi ka magaling sa trabaho. Kaya sa mga nagsasabing pagdating nyo dito sa Italy is makakahanap kayo agad ng trabaho, mali yun guys. So mahalaga talaga dito is meron kayong kakilala na tutulong sa inyo para makapaghanap kayo ng trabaho. It is because mostly mga hinahanap ng employer is mga referral. Halimbawa may tsahin, kaibigan ka dito, mas gusto nila yung magtatrabaho sila is nire-refer sa kanila at kilala ng kanilang kilala. So kaya kung mag-isa ka lang dito, wala kang kapamilya gaano, is mahihirapan kang maghanap ng trabaho dito sa Italy. At hindi rin madaling makahanap ng trabaho dito, lalong lalo na kung hindi ka pa masyado marunong mag-Italiano. Kaya guys, pag may plan kayong pumunta dito sa Italy, mag-aral na kayo ng Italian language. Guys, kung gusto mong hindi mahirapan dito sa Italy, is huwag kang mapili sa trabaho at sa presyo. Lalong lalo na kung baguhan ka pa lang dito, huwag kang maarte sa presyo, ano? Kung gusto mong makahanap agad ng trabaho. Kasi minsan dito, yung mga kararating pa ng trabaho, halimbawa nagpapahanap sila ng trabaho, tapos tutulungan mo. Halimbawa, ito, may kakilala ko naghahanap ng trabaho, ganito, ganyan.
Hindi pa nga sila nagsisimula sa trabaho is nagtatanong na agad, magkano ba ang sweldo? Magkano ba ang oras? Yes, karapatan nyo yan. But ang masasabi ko lang is habang naghahanap pa lang kayo ng trabaho or ng stable jobs at wala pa kayong makitang magandang trabaho na stable, is pagtiyagaan nyo muna kung ano yung trabaho pwede nyong pasukan. Huwag muna kayong maging maarte sa trabaho para kahit papaano is may kinikita kayo habang naghahanap kayo ng stable jobs na gusto nyo. Yan. So pag nandito kayo, huwag maarte sa trabaho para makasurvive kayo dito sa Italy. Yung pangatlong misconception ng mga ibang kababayan natin dito sa Italy is yung maikli lamang yung oras ng trabaho dito. So guys, sa totoo lang, kung gusto nyong kumita ng malaki talaga dito sa Italy is kailangan nyong magtrabaho ng mahaba in order to survive. Kasi nga usually pag nakadeclare ka dito, halimbawa 4 hours a day, 20 hours a week, so kahit ipaglagay lang natin 8 euro per hour mo, so magkano lang kikitain mo nun. So yung iba, habang may free time sila is tudo kayod sila para lumaki yung kita nila. Kasi nga minsan kung kumita ka dito ng mga 1,200 to 1,300 euro lang sa trabaho mo na 8 hours a day, is hindi siya enough, lalong lalo pa na bayad ka ng renta sa'yo lahat. So hindi talaga siya guys enough. Sa renta mo pa lang siguro sa bahay is halos kalahati na lang sweldo mo mapupunta. So wala pa doon yung iba. So kaya kung kailangan mo talagang kumita dito ng malaki is kailangan mong magtrabaho ng mahabang oras. Kasi nga yun lang yung paraan para gumanda yung kita o sasahuran mo dito sa Italia. Kaya yung iba, kahit may regular silang trabaho sa umaga, is as much as possible naghahanap pa sila ng part-time job sa hapon o sa tanghali. At yung iba nga, meron ding mga trabaho kasi dito na may tulog, pinapatos pa nila yun guys. So okay na yun kasi tulog lang naman yung trabaho mo. Sasamahan mo yung matanda, halimbawa pupunta ka doon ng alas 9 o alas 8 ng gabi, doon ka magsistay hanggang alas 6 o alas 7 ng umaga. So usually yung ganong tulog na trabaho, yung nag-range yun from 50 to 60 euro per night. So kaya ditong masasabi ko lang na hindi ganun kaikli yung oras dito sa Italy. Kung kailangan mong kumita ng maayos, kailangan mo talagang magtrabaho ng mahabang oras. Yung pang-apat na misconception sa mga OFW dito sa Italy is relax yung mga OFW dito. O guys, nakikita nyo sa picture, sa mga kilayong OFW na nandito sa Italy is nagala sila. So laging may birthday, fiesta, kainan, etc. Pero guys, nangyayari lang yun tuwing linggo. Kasi yun lamang yung oras o araw na pwedeng magpahinga yung mga OFW. So yung time na yun, doon syempre nagsasama-sama, nakikita-kita yung mga magkakaibigan, nagbabanding, nagiinuman, kainan, etc. Fiesta, ganyan. Usually guys, from Monday to Saturday halos, ang mga OFW dito sa Italy is tudo kayod talaga para lang may pangbayad o may panggastos dito sa Italy, may maisave at may maipadala sa Pilipinas. Kaya yung mga nakikita yung mga pictures, video, kasiyahan ng mga OFW dito sa Italy is nangyayari lamang yan during their day off, at ilang oras lang naman yan, hindi yan yung buong araw ng linggo. Kasi yung iba lalabas linggo ng umaga pero babalik sila sa trabaho nila linggo ng gabi. O kaya hindi rin gaano nakakapag-relax ang mga OFW dito.
So kaya guys, kung nakikita nyo man yung mga kakilala nyong OFW dito sa Italy na nagre-relax, nasa kainan, nasa birthday, nasa galaan, hindi yon mahabang oras guys. Kalimitan isang araw lang yon sa isang linggo, kasi yon lamang yung time na makakapagpahinga sila sa kanilang trabaho sa buong linggo, kaya karapatan naman nila yon. At kung minsan may nakikita kayo yung mga nasa tour lagi, ganyan, mga nasa ibang bansa sila, yung buka pumunta ng Germany o kahit saang lugar man, yun guys, usually nangyayari yun during ngayong August, July, ganyan, mga summer, mahaba-habang bakasyon. I mean, it is because kasi yung mga amo is nasa bakasyon din, so syempre wala gaanong trabaho. Ang downside lang naman nun is syempre pag ikaw ay irregular or walang kontrata, is wala ka rin kikitain. Usually pag ganyan, no work no pay din, yung mga sinasabi kong part-time. Ang advantage lang pag ikaw ay regular, usually may bayad talaga yon, pero ibabawas naman yon sa day off mo or holiday na binibigay nila na 24 days in 1 year. So may bayad nga yung yung bakasyon mo na yon, pero ibabawas nila yon sa yung holiday na may bayad sa isang taon na yon, na tinatalaga ng Italian law dito na dapat yung mga legal workers is merong at least 24 working days holiday per year with pay. So yun yung maganda pag naka-regular ka dito sa Italy. O guys, yung panglima at ang panghuling misconception ng ibang kababayan natin sa mga OFW dito sa Italy is mayaman yung mga OFW dito sa Italy. So karamihan talaga sa nai-encounter ko, kahit nung nasa bakasyon ako, ganyan, so may mga nagtatanong, siguro ang yaman mo na kasi nga nasa Italy ka nagtatrabaho, which is hindi yun totoo guys. Kasi yun nga, lagi kong sinasabi, dito sa Italy lahat may bayad. So pag sumasahod ka, at least siguro 60% of your income is napupunta sa rent, sa foods, sa bills, etc. So kung may matira ka man, so may kunting pang shopping, etc. ganyan, at may maisisave, at may maipapadala sa Pilipinas. Pero usually yung iba dito guys is halos kakaperenggot lang talaga yung kinikita. Yan yung totoo dito sa Italy. Hindi naman lahat dito sa Italy is swerte sa trabaho at kumikita ng malaki. Ang swerte lang talaga dito sa Italy is yung mga nagtatrabaho ng live-in. Doon sila mismo nakatira sa bahay ng kanilang employer. As what I have said before, na maswerte ang mga nakastay in dito kasi nga libre na yung bahay nila, libre yung pagkain, lahat-lahat. Yung gastos lang nila talaga is yung pag lumabas na sila during their day off, yan, pagkakain sa labas, gagala, etc. Yun lang talaga magiging gastos ng isang stay in. Pero pag ikaw ay stay out, nasabi ko din before sa vlog ko, na lahat is babayaran mo. So kaya marami talagang nag-iisip kahit sa Pilipinas o sa ibang parte man ng mundo, na pag isang OFW na nandito sa Italy is mayaman na at malaki yung kinikita. Yung mga nag-iisip na mayaman kami dito sa Italy, malaki yung kinikita ninyo, is maliho yan. So para kumita ng malaki dito is kailangan namin kumayod. Kung gusto talaga siguro namin yumaman is magtrabaho ng mahabang oras kahit weekends. So sa totoo lang, yung iba is nakikita nyo sa Pilipinas nakakapagpatayo ng bahay, etc. ganyan. Ito I hope walang magalit sa akin pag sinabi ko to.
Usually ang ginagawa ng OFW para dito sa Italy para makapagpagawa ng malaking bahay sa Pilipinas is nangungutang sila dito sa mga palautangan like Compass or Bangko. Yon, para volume yung pera nila para makapagpagawa ng bahay sa Pilipinas. Ganyan. O di kaya yung iba, kung kapos din dito at kailangang magbakasyon sa Pilipinas is need nilang mangutang dito sa bangko o sa Compass na tinatawag nila. Usually yan yung takbuhan ng mga Pilipino dito pag gustong mangutang. Yan, yung Compass na yan. So, naglo-loan sila dyan para lang may maipamasahe pa uwi at panggastos sa kanilang bakasyon sa Pilipinas. So kaya kung iniisip nyo na yung mga OFW dito sa Italy is mayaman, doon kayo nagkakamali. So dito is we need to work in order also to survive. Kasi nga kahit yung mga lokal na Italiano dito, hindi rin kami nagkakalayo ng kita. Usually pare-pareho lang din laman. Mga nasa 1 to or 1,300 euro lang din naman yung kinikita nila. Kasi nga pare-pareho in order kasi sa leggi nila or law na ganon talaga yung bayaran dito. Kaya dito sa Italy, hindi kami mayaman. Kaming mga OFW dito sa Italy is hindi kami mayaman. Tatrabaho din kami dito in order to survive para maipadala sa Pilipinas at kahit papaano is may maipon konti at may matira sa amin. So ang masasabi ko lang is sa kapwa OFW ko dito sa Italy is kailangan natin magtipid, mag-save para mapaghandaan ang ating pagtanda. Kasi mahirap tumanda na walang pera. Kasi dito sa Italy, may mga Pinoy dito na kahit senior na, nasa pension na, is nagtatrabaho pa rin sila as like Nero or under the table yung bayad. Hindi sila nakadeclare kasi nga nakapension sila. Kasi pag nagpa-declare sila at nakapension sila is magbabayad sila ng multa. So usually maraming senior na dito sa Italy ng mga Pilipino, yan yung realidad. I hope walang magalit sa akin, na kumakayod pa rin sila kasi nga hindi enough yung pension. At yung masakit is wala silang naipon na dapat mga nasa 67, 68, 69 sila is nasa Pilipinas na nagre-relax, wala nang trabaho. But dito sila sa Italy, kailangan pa rin nilang kumayod para lang makasurvive dito kasi nga may bayad lahat. At yung masakit is wala silang naipon. Tumanda na sila dito sa Italy, wala silang naitira sa kanilang sarili. So wala silang hindi sila handa para mag for good sa Pilipinas or mag-relax dahil nga may edad na sila. So kailangan pa rin nilang kumayod in order to survive. At isa pa guys, sa mga nag-iisip na kung malaki talaga yung sahod dito, yes, it's true. Kung i-convert mo sa Pilipinas is malaki talaga yung sasahurin. Mga nasa 60 to 80,000 pesos. Kung sa Philippine peso, of course, euro yung kinikita namin dito sa Italy. Euro din yung gastos at hindi libre dito sa Italy. Pag may nagsabing nagsasahod sila ng ganyan, 80 to 90,000, hindi ibig sabihin net na nila yon. Ibig sabihin nun, doon pa nila ikakaltas yung pambayad nila sa kanilang renta sa bahay, pambili ng kanilang pagkain, etc. So kaya nasasabi ko malaki ang kita dito sa Italy kung i-convert mo sa Pilipinas at kung hindi ka nagbabayad dito sa Italy. So yun ang realidad dito sa Italia. Sa mga nag-iisip na madali ang buhay dito, ang masasabi ko lang, hindi. Kasi nasasabi nyo lang na madali kasi hindi nyo pa nasubukan.
So guys, dito na magtatapos yung vlog ko na to. So I hope na nagustuhan nyo. And please don't forget to like and share this video kung nagustuhan nyo guys. At kung meron kayong comment, just comment it down below. And guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell so that you will be notified kung meron akong bagong YouTube video. So dito na, kita-kits tayo sa susunod. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.